Okay, experiment tayo mga idol. Let's say, ako, ikaw, into buying ka ngayon ng Toyota at kursunada mong bumili ng compact SUV gaya ng Yaris Cross. Pwede rin ang Toyota Race. Pwede rin ang 7-seater na Velus. Okay? Check natin individual kung ano ba ang papasa sa inyong panlasa. Umpisa natin dito sa Toyota Race. Yun, no? Ganito talaga ang itsura kapag nasa showroom ka. Titingin ka muna, and then tignan natin yung price, and then specs, pagdating sa engine, dimension, at syempre yung kanyang variant. Then, tingin tayo sa front fascia. Tingnan natin yung ilaw, kung naka-LED na ba. Okay. Tingnan natin kung meron ding sensor. Next is yung gulong. Yung kanyang tire size. Okay. 16-inch alloy wheels. Naka-disc brake na. Okay. Then sa likod, drum brake. And then yung tail lamps natin, combination of LED and bulb type. Tapos meron tayong sensor. And then may rear spoiler, high mount stop lamp, naka shark fin antenna na. You know. So guys, kung kayo po ay into budget, let's say ang budget ninyo ay nasa around 600 to 800,000. Preferred ninyo ang sedan. Baka naman pwede na kayong mag mini SUV or crossover na SUV gaya nito. Diba? 841 lang ang kanyang price tag. So maybe kung kukunin mo ito through financing, kayang-kaya mo nang mag-down. Let's say less than 100k. Tapos mag-monthly ka ng around 18 to 19k. Dapat meron ka rin co-maker para naman solid ang inyong pag-a-apply. Mabilis kang ma-approve. Then let's check interior. Okay? Plastic. So lahat plastic dito sa door panel. Meron lang siyang red trim. It's made of plastic din. Plastic, may red trim. Basic, yung ating steering wheel. Tapos naka-fabric seats with red trim. CVT, okay? Ayan, ayan yung kanyang dashboard and infotainment. Ceiling natin. Ganito talaga ang fabric, no, kapag Toyota, no? Pero depende sa variant na kukunin mo. Okay? Second row seats, plastic din. Upuan. So, pwede mo i-fold ito. Wala lang siyang armrest. Wala siya ditong aircon vents. Ilaw. Check na natin. Ayan, bulb type. Walang roof rail.
And then, nandito yung kanyang lift gate, manual, boot space. So, malaki pa yung kanyang cargo space, no? Standard yung kanyang spare wheel. Same size din dun sa kanyang nakakabit. Then, manual din yung kanyang lift gate. So, napaka-basic talaga mga Lodski, ano? Ayan. 1.2 liter na dual BBTI CVT. Ayan. Okay. Then, dito naman tayo sa Yaris Cross. So, kung looking ka ng hybrid, pwede na ang Yaris Cross for daily use. Sticker price, 1.598, 1.5 liter, pure hybrid. And then, naka-dual BBTI na. Okay. Ito yung kanyang power and torque. Okay. So, yung kanyang front fascia, naka LED, DRL. So, very premium, no? For the 1.6 price. Two-tone na alloy disc. Sorry, alloy mag wheels, machine cut, and then ventilated disc. Yung harapan, solid disc sa likuran. Okay. Yung rear, meron siyang spoiler with high mount stop lamp, shark fin antenna, and roof rail. LED yung tail lamps. Okay. Meron din siyang LED na line guide. Rear camera. Sonar sensor. Reflector and rear diffuser. Okay? Then check natin yung interior. Door trim. So, lahat power na. Okay? Futuristic yung design. Ayun, very generous. Meron tayong dalawang bottle holder dito, no? And narito yung kanyang dashboard. So when it comes to dashboard, unlike nung mga ibang sasakyan, medyo minimalist in terms of designs. Itong mga bagong design ng Toyota ay talagang marami siyang mga edges. Ayan, no? And then meron din siyang trim dito para ma-feel mo na hybrid ang ginagamit mong sasakyan. Digital na rin yung kanyang instrument cluster, touchscreen infotainment, and then meron na rin siyang wireless charging, push start engine, keyless entry, 3-spoke steering wheel. Okay, nakabalot ito ng urethane leather with controls. Leather seats. Okay, power seats.
Second row, foldable yung rear seats natin, bench type with cup holder, armrest. And then, meron tayong air vent sa likod, panoramic sunroof, moonroof. I noticed dito sa harapan meron siyang scuff plate. Ito. Okay. And then meron siyang trim dito. Yung garnish niya na stainless. Okay. Naka-power lift gate. And then kick lift gate din yan. Ample space sa boot space. Kaya magkarga ng up to 4 sacks. Then yung ating another space sa ilalim. And then yung ating spare wheel, it's a donut type. Ayun. Okay, 1.6M. Considerably pang araw-araw mo. Pero dun sa 1.6, pwede ka nang bumili ng malaking SUV, But for this, it's because hybrid. Kaya ganun ang kanyang price. Ngayon, check natin ang Belus. 1.5. Natural aspirated engine. Ito yung kanyang price, 1,225,000. Napakamura. And then horsepower, 106 at 138 Newton meter of torque. CVT na rin. Ayan. So in front, naka-LED na with DRL. Meron tayong stainless accents or chrome accents. And then, bulb type yung ating fog lamps. Meron tayong mga garnish dito para magmukha siyang pogi. Malaki yung kanyang mukha. Ayan. Sa roof, meron din siyang roof rail. Okay. Dark gray ang kulay, tapos shark fin antenna. Side natin, side turn signal lamp, meron din tayong camera. And ito yung ating gulong. Ang tire size natin is 205 by 50 R17. Machine cut. Tapos naka-ventilated disc. Meron tayo ditong over fender cladding. Then another plastic dyan sa baba. Sa likod, naka-solid disc brake tayo. Ayan. So capable po itong magkarga ng up to 7 packs. Sa side, mayroon kami kita ditong chrome trim, rear spoiler, wiper, rear camera, sonar sensor, LED. So as you notice guys, yung rear po niya, kamukha siya ng Avanza, Parang binago lang yung mukha, tapos yung likod mo ang Avanza na. 'Di ba? So, siguro mas maganda kung medyo iniba ng konti yung design ng kanyang rear bumper, Kasi pag nakatalikod, mukha siyang Avanza. Pag tingin mo sa harapan, Belus pala, Okay? So, let's check inside. Okay? Meron tayo ditong leather, plastic. Ito yung controls para sa window. We have 2 bottle holders, speaker, at yun.
Okay, yung kanyang dashboard is made of plastic. Itong ganitong klaseng design, ano, parang feeling ko madaling kapitan ng dumi kung hindi mo nalilinisan ng maayos or hindi mo natutoothbrush. Tapos yung kanyang infotainment, parang kinulang sa size. And meron siyang square doon sa kanyang airbags. Very unusual, ano? Mas maganda siguro kung medyo nakatago ng konti, no? Hindi obvious na merong ano doon, square. 3-spoke steering wheel, tapos nakabalot ng urethane leather. Meron tayong cup holder here. Yun nga lang, pag hindi fit yung cup mo dito, medyo aalog ng konti. And kung kape naman ang ilalagay mo dito, mas madaling lumamig because nandito yung air vent, ano? So, naka-push start engine. Okay, meron tayong electric parking, auto hold. Ano to? For wireless charging. Ayan. And yung seat, ayan, ito leather, ito naman ay fabric, manual swivel type, okay, di-pump swivel type, no? At narito naman yung kanyang ceiling. Ito, medyo konting ingat dito, no, dahil pag kinaskas mo to maghihimulmol. And then meron na tayong mga grab handles. Wala tayong mirror. Ilaw natin. Baka lowbat na, no? Ayan. Upuan. Wow. Ganito talaga. Anyway, napo-fold naman ito, and then ito meron siya dito ang armrest. Okay, so I think kung sakaling mag-slouch ka, no, siguro pwede mong i-extend. Ganito yung design, first time ko makakita ng ganito, no. Normally naman kasi pinaplat yung buong ito, no. And then dito papasok yung rear passenger all the way sa likod. Ayan, medyo masikip lang ng konti, ano. I do not suggest na yung mga adults ang uupo dito. Kasi talagang masikip na talaga dito sa side na ito. Okay? Ang kagandahan lang is meron tayong mga bottle holder. Meron tayong, I think, 12-volt socket doon para mag-charge tayo. Tapos may lagayan ng cellphone. Kumbaga, very functional yung kanyang third row seats. And meron pa tayong another boot space doon sa pinakalikuran para sa ating mga mga backpack. And ito yung kanyang air vents. Very unusual para sa akin yung air vents, ano? Kakaiba yung dating. Ayan. Parang akala mo sa eroplano. Tapos ito naman ay rotary type. Pag-adjust yata ng fan. Ayan. And I noticed dito sa Velus ay medyo mababa yung clearance, ano? So be mindful just in case na may karga ka dito na 6 to 7, depende po sa laki ng sasakay. At dadaan ka sa medyo mataas na humps, malalim na potholes. Medyo dahan-dahan ng konti dahil yung kanyang mags ay medyo low profile ng konti. Okay? Pero para sa akin, very ideal na ito for starter, no? Yung mga family use car. Ayan. Pwede na ito. Normally, ang tanong ng mga customer is, kaya ba nito magkarga all the way to Baguio?
Okay, since na 1.5 liter ito at pupunuin mo ng 7 packs, tapos meron ka pang luggage, I think medyo gapang ang packet nito. Okay? I don't know kung ganun din ang assessment ninyo. But definitely ganun, may konting gapang Dun sa mga Velus owners na pwede po kayong mag-comment, share po ninyo ang inyong experience. Okay? So I noticed sa kanyang front grille, hindi talaga siya purely lahat bukas Makikita mo meron siyang mga portion na may butas at medyo may sarado rin Ayan may square dito. Akala ko nga camera yung pala butas pala yan. Tapos nandoon na yung busina Ayan. Then pagdating sa lower chin, ganun din may butas siya Then may part din na sarado. Okay? And then meron siya doong parang balbas sa ilalim parang guard niya. Ayan. Okay, so guys, kung sakaling into buying po kayo ng Toyota vehicles, gusto nyong magpa-quote, okay, promo ng ating dealership, please comment down below or i-follow ako sa aking Facebook page, The Car Loan Expert. Pa-approve natin ang inyong mga application, okay? Okay, let's go, uwi na tayo.